ang kanilang mga plano, yung ating mga kapulisan dyan sa Maguindanao, mga kaibigan. Nasa kabilang linya na si Kasamang Jumar, magandang umaga. Thunder Radio Live Reports. Yes, magandang umaga, kasamang Spark. Magandang umaga din sa lahat ng ating bati sa buong napapakinggan ang Thunder News Radio Philippines. Tama ka, kasamang Spark, no? Nandito tayo ngayon sa tanggapan ng ating butihing Cebu Police. Dito po naman sa bayan ng Parang, Maguindanao, Del Norte. Sa katawan nga po ni Police, Lieutenant Colonel Sir Erwin Tabora. Akin na po ang ibibigay yung ating telepono, kasamang Spark. Ayan na. Magandang, Hello, sir. opo. Good morning, sir. Okay, magandang umaga, Police Colonel Erwin Tabora, sir. Kumusta po yung ating panahon dyan sa Maguindanao ngayon? Yes po, in regards po naman sa weather condition po, medyo cloudy ngayon pero hindi naman po umuulan at saka itong week na ito wala naman mga untoward incidents po nangyari sa EOR po ng Parang Maguindanao del Norte. Okay, ayan sir, diretso tayo sir. Ano po, doon sa pag-uusapan natin, itong nalalapit na pagpapail po ng COC ng ating mga kababayan at kumusta natin sir yung inyong ilalatag na security measure sir sa mga lugar dyan sa bahagi ng Parang Maguindanao sir? Opo sir, mamaya meron po kaming conference or meeting po with the EO ng COMELEC po kasi sila naman po yung boss natin pag in regards po sa election duty. So magkakaroon po kami mamaya ng meeting doon namin mapag-uusapan po kung ano po yung kagustuhan po ni COMELEC at kung sasangayon po naman yung PNP at saka security forces sa mga hakban niya. Kami po ay pwedeng sumunod doon pero kung nakikita naman natin na magiging hindi maganda, mag-object lang po kami. Okay, ayun sir. Sir, base po sa inyong karanasan bilang hipi po ng parang MPS nitong mga nakalipas din ng mga panahon, ng mga kalipas na halalan, ano po yung mga lugar na nasa ilalim po ng o nasa hotspots po o nasa ilalim po ng area of concern ng COMELEC na madalas pong nailalagay ng ating COMELEC dyan na talaga namang medyo mainit ang politika? Wala naman po yung tinatawag po natin na hotspots pero may mga countermeasure po kami dito sa Bungo Island kasi po ito is ang travel time po nito pag yung mga maliliit po na mga bangka is umabot po ng 1 hour and 30 minutes or 1 hour and 45 minutes. Dito po kami nagdi-deploy po ng mga PNP personnel at kung sakali man po na yung BI na tinatawag nila. So, yun po, kami po nag-ano po rito. Regarding naman sa mainland po, meron din po yung mga binabantayan po namin dito, yung mga malalaking barangay dito sa poblasyon. Pero hindi naman po ganun yung pinagkukwentan po natin na may mga hotspots area. Okay, ayun sir, matanong ko lang, sapat ba kung sakali yung ating mga personnel para i-deploy sa mga lugar kung kinakailangan, sir? Meron po tayong contingency plan na nagsusupport po yung pamunuan ng PNP sa PROBAR, yung regional office natin at saka provincial command po at nag-augment po sila ng karagdagang pwersa para ma-attain po natin at ma-achieve po natin yung goals po para sa isang malinis at mapayapang eleksyon. Ayun. So, ngayon sir, alam naman natin na wala pa naman filing ng COC pero siyempre, mayroon lang mga nangyayaring kaguluhan dyan, mayroon mga politiko na nai-involve sa kaguluhan. Sa inyong karanasan sir, ang isang lugar na dinideklara ng COMELEC na nasa area of concern, mga anong kaguluhan lang po o mga ilan ba yung napapatay na dapat politiko bago po ideklara itong nasa area of concern ng COMELEC sir? Base po sa inyong karanasan. Kung dito po sa area po ng Parang yung na-assignment ko dati sa Sulu dito sa Lanao po. Kung may mga yung mga dating mga grudge na mga political rivalry, doon po nagkakaroon po tayo ng immediate concern po sa mga area na yan kasi ang possibility kasi at pwedeng magiging action taken po ng PNP para i-normalize po yung
pwedeng mangyari sa in the future, ganun po. O yun, okay. Ayan sir, malinaw ano na sa mga pag-file pala ng COC, alam naman natin na siguradong magbabantay agad yung ating mga kapulisan para naman sa seguridad po ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga supporters ano po ng ating mga politiko. Sa ngayon sir, wala pa naman tayong naririnig at wala pa naman ba tayong mga record dyan na may mga plano na manggulo ano po sa darating pa lang na pag-file ng COC natin sir, wala ba tayo ng mga natatanggap na report? Apo, in regards po sa sa information report or intelligence report po ng parang MPS po, negative po tayo sa namomonitor po na mangyayaring kaguluhan. Ayun, kasamang Jomar. Sir, maraming salamat sir sa inyong oras at hapa ng pagpapa-interview sa amin. Mamaya follow up lang tayo. Si kasamang Jomar, baka may nais pang Yes, idagdag po. kasamang Jomar? Matanong natin dito kasama ang Gaspar kay Chief of Police natin dito sa bayan ng Parang. Dahil nga po nitong hindi tayo nagkakamali, nitong nakalipas na araw, nung weekend, nung linggo, ay nasabat natin itong na mahigit nasa 18 million na halaga po naman ng ating smuggled cigarette. Oho, yun pala, no? Ito natin yung hihingi tayo ng update dito kasamang Spark, no? Kung kumusta na at ano na yung susunod na hakbangin nito matapos nga po na ito ay makuha ng ating PNP, sir. Yes, sir. Opo, sir. Okay. Ay sir, hingi kami ng update doon sir kasi hindi ka namin natawagan nung una, nung talagang unang araw ng pagkakasabat nyo sa mga napakarami na namang karton na mga puslit na sigarilyo dyan sa lugar. Sir, meron na bang tayong suspect na nakasuhan dito sir sa mga illegal na sigarilyong nakumpiska ng ating tropa? Wala pa po, sir, kasi during that time na nasa ground po kami is wala po kaming nadatnan na tao. Kung maliban na lang po yung mga sasakyan, mga kontraband po nandun po sa area. Kasi ito po ay nangyari sa operation po ng parang MPS with the Philippine Marines. Kasi po, ang reported po kasi nito is may mga armed groups sa area. So, in-address po namin yung tawag po ng BIN, yung Barangay Intelligence Network po natin dito sa Parang. So, upon verification, veracity of the information, pagpunta namin sa ground, yung pala, hindi naman pala mga armed groups, kundi mga karton-karton na sigarilyo. About naman po sa update, dito po sa mga smuggled cigarette po na ito is, hinihintay na lang po natin yung action po ng Bureau of Custom para ma-properly turn over po sa kanila. Okay, ayun na. Ito sir yung mga driver at mga pahinante ng naturang mga sasakyan. Yan po ba ay kasama sa mga kakasuhan sir? Wala pong tao, sir. Ang naiwan na yung inuulit ko po, yung mga Sasakyan sasakyan lang. lang at mga sigarilyo. O yun. So, ano na ba sir? Na trace na po natin kung sino po nagmamayari ng dalawang sasakyan na yan? Based doon sa nandun sa sulat po, yung mga papel po ng sasakyan, meron po doon nakalagay doon. At saka mabe-verify po naman natin kasi may mga plate number po yung mga sasakyan nila. Opo. Kung ito po ay tama yung nilagay nila sa kanila plate number, matitrace po kung sino yung may owner, yung ownership po ng sasakyan. Okay, ayun. So napakarami niyang sigarilyo sir. Pagkatapos pong ma-turn over yan sir sa Bureau of Custom, base po sa inyong mga nitong mga nakalipas na araw, maramihan din nyo sir. Ano yung nakuha ninyo? Ano pong ginagawa sa mga sigarilyo sir na nakukumpiska natin? Ito po ay discretion na po ng Bureau of Custom kasi ang magiging participation lang po ng PNP is law enforcement operation lang po. Sa filing of cases po, ang pwedeng magpa-file ng kaso po dyan is yung Bureau of Custom, yung BIR at saka DTI. Okay, ayun. So, alam namin sir, tuloy-tuloy ang inyong pag-monitor sa mga illegal na gawain dyan sa lugar. Nitong nakalipas na araw sir, yung mga nahuli ba, ano raw ang sabi nila? Saan daw nanggagaling yung mga sigarilyo na yan? Sir, ayon sa mga haka-haka nila somewhere in Zamboanga po galing ito kasi inaong ito sa sa coastal ng Parang po.
Okay, ayun, grabe yung laganap na illegal na pagpuslit ng mga sigarilyo. Hindi lang diyan sa Maguindanao, sir, maging sa Palawan. Talagang matindi rin yung paglaban ng ating mga otoridad dito para sa pagsugpo ng mga illegal na pagpuslit ng mga sigarilyong yan. Okay? Ayan, sir, dahil alam ko busy kayo, ano po, nasa inyo na lang yung pagkakataon, ano po, na manawagan, lalong-lalo na ito, yung katahimikan para sa ating mga kababayan, at nalalapit na pagpile ng COC hanggang sa araw po ng halalan, nasa inyo po yung pagkakataon na manawagan, na makiusap sa ating mga kababayan, ano po, para sa kapayapaan ng ating nalalapit na halalan ngayong taong 2025, Sir Erwin. Opo, ako po ay muling nanawagan po sa mga community po ng Parang na maging mapayapa po at secured po yung halalan natin sa May 12 election. Magkakaroon na po tayo ng filing of COC this coming October 1 to 8. So umaasa po ako at hinihingi ko po sa inyo ng secured po at mapayapa, mahinahon na eleksyon para sa ganun po is hindi po tayo magkakaroon po ng problema, hindi po mag-away-away po yung mga taga Parang Maguindanao. Okay, ayan sir, maraming salamat sir sa oras at pagkakataon. Magandang umaga sir at mabuhay po kayo. Yes sir, thank you. Mabuhay din po kayo. Ayun, kasamang Jomar. Talaga namang yun po yung tinig at napakinggan natin ang yung ating pong Chief of Police sa katawan po ni Police Lieutenant Colonel Sir Erwin Tabora. Isa lang po yung hangarin ng ating pong buting COP, kundi yung katahimikan, katiwasayan at kapayapaan sa isang komunidad. Nang sa ganon ay maganda at tuloy-tuloy yung pagkakaisa natin dito po naman sa ating bayan ng Pleasant Parang kasamang Spark, no? May bigay din natin kasamang Spark dahil tayo din po ay nanggaling kanina lamang dito po sa ating municipal COMELEC. Kita natin kasamang Spark, napakarami pa rin yung mga botante na gustong magpatala. Nang sa ganun ay sila po ay makasabak na dito sa kauna-unahang eleksyon, lalong-lalo na dito sa may BTA Parliament natin. Dahil ito ngayon yung pinaghahandaan naman ng ating Police Regional Office ng Bangsamoro Autonomous Region, kung saan ay sila po ay maglalatag din at magdi-deploy ng mahigit nasa 4,000 mga miyembro po ng ating pong kapulisan dito po naman sa Probar kasamang Spark. At yan ay magaganap at di-deploy sa unang araw ng filing ng Certificate of Candidacy. Okay, ayan kasamang Jomar, sa susunod na araw siguro dapat maka-interview rin tayo no ng isang opisyal ng taga COMELEC kung yung may mga counting machine na ba na may dumating na diyan sa lugar. Gagawin natin yung ating magkakaya kasama ng Spark dahil kanina tinignan natin sa loob. Napaka-busy ng ating mga COMELEC personnel. Dahil doon pa lamang sa entrada nung pagpasok natin sa office ng COMELEC, hindi na tayo makapasok. Dahil nga gusto nung iba ay nitong mga nakalipas din na araw kasamang Spark ay nandoon din yung presensya ng ating butihing Chief of Police. Dahil nga hindi na makayanan nung COMELEC person na ayusin yung linya nung kanila pong mga gustong magparehistro. Pero kasi ang ginagawa ng iba ay hindi na sila nakakapag-linya kasamang Spark dahil ang gustong iba ay mauna sila doon sa loob. Kaya ang ginawa ng ating butihing Chief of Police ay pumunta sila kaagad doon sa request na rin ng COMELEC officers na ayusin yung linya po nitong ating mga botante. Okay, ayun. Hanggang anong araw ba yan kasamang Jomar? May extension ba yan yung pagpapatala o mga tawag na ito, yung mga magpaparehistro? Sabi ng COMELEC? Kung hindi tayo nagkakamali kasamang Spark, no? Dito po sa atin ay parang hanggang 28 lamang, no? Kung hindi lang po tayo nagkakamali. Hanggang 28 lamang ito dahil sa October 1 ay ang unang araw na ng filing ng COC, kaya hindi na pwedeng abalahin pa dahil iba na naman yung gagawin na trabaho ng ating COMELEC. Ilan ba yung hawak na barangay? Ilang barangay ba yung bumubuo sa parang munisipyo ng Parang? Dito sa atin sa bayan ng Parang kasamang Spark, mayroon tayong 25 barangays. Ang sakop po naman ng bayan ng Parang, yan po ay malawak.
Oo. malawak po. Kaya posible din kasamang Spark yung hinihingi ng ating mga kababayan din na maging city ang bayan ng Parang sa mga susunod na taon. Ayun. Oo, medyo ano lang kayo, lamang lang kayo ng isang barangay sa amin, dito sa Nara, Palawan. Kasamang Jumar. Ibig sabihin, malaki rin talaga ang Parang. Ano po? Oo. Talagang marami, malawak yung bayan ng Parang dahil yung isa sa mga nabanggit ni Sir COP, no, yung dyan po sa may Bongo Island, ay yan po ay 7 mga barangay na naman yan yung nandiyan dyan. Isla yan kasamang Spark, kung saan ay 1 week din no na nandyan yung ating COP nung mga nakalipas na araw para po naman ay i-securing area at makita din yung kalagayan ng ating mga residente dyan. Okay. Yung mga barangay kasamang Jumar na nasa isla, sila ba ay walang special na registration? Yung mga nagpaparehistro sa kanilang barangay o kailangan talaga nilang lumuwas, lumabas diyan sa isla para lang magparehistro mismo sa munisipyo? Wala bang special na ganong klaseng programa ng COMELEC para sila ay wag nang umalis diyan sa mga isla? Ditong mga nakalipas na araw kasama Spark ay nung mga buwan na nakaraan ay binigyan na sila ng special yung satellite na COMELEC. Yung mismo yung COMELEC na yung pumunta sa kanila, pero dahil na abala na yung ating COMELEC nitong pagpasok ng buwan ng Setyembre dahil nagkaroon pa nga ng extension hanggang ngayong katapusan, ay dito na sila pupunta mismo sa munisipyo para mag-rehistro ng kanila po namang registered voters para sila ay makapagboto sa darating na halalan. Ayun, so nagkaroon na ng satellite registration dyan sa mga barangay. Pero alam naman natin kasamang Jumar, di ba? Yung ating kasi mga kababayan, sa oras ng pagpaparehistro, sa 1, 2, 3, 4 hanggang 5, ay doon pa talaga magsisiksikan yan sa pinakahuli. Tama ka kasama Spark. Gaya din yan ng filing of COC. Tama. Unang araw ay medyo wala pang nagpa-file ng kanyang COC. Saka pa yan sila magpa-file ay sa huling araw na. Kaya medyo nahihirapan yung ating mga COMELEC personnel pagdating ng araw ng huling araw ng pagpapatala nitong mga nasabing activities. Oo, alam naman natin yan. Dito sa amin, ganun din Sa unang araw ng pagpaparehistro, wala yan, matumal. 3 araw lang ay binigay. Sa huling 3 araw, ay doon pa talaga yan magsisiksikan. Kaya naman yung COMELEC, hirap na hirap Kasama Jumar. Oo, tama ka kasamang Spark. Kaya nga dito sa ating Cotabato City ay inilipat na yung COMELEC office dahil maliit yung espasyo ng kanilang opisina. Kaya pagdating ng araw na ng filing of COC, doon na dahil hindi lang yung mga gustong tatakbo dahil yung mga supporters pa nila hinahakot, sumasama doon sa kanilang mga kandidato dahil pinapakita nila na ang kanilang susuportahan sinasamahang leader ay malakas. Kaya pati yung mga supporters nila, pag file ng kanila po ng mga kandidatura, ay sumasama sila kasamang Spark. Kaya doon marami masyado talagang crowded yung ating opisina ng COMELEC. Ay hindi rin natin masisi mga kaibigan kasamang Jumar yung ating mga kababayan, lalo na yung mga diehard talaga sa kanilang mga manok, kahit hanggang sa kamatayan, sasamahan nila. Tama ka kasamang Spark. Kaya saludo din tayo doon sa ating mga kapulisan dahil nandiyan sila at pagka nakakita din ng mga uniform personnel, itong mga ating kababayan, mga netizen dito, may natatakot yan sila at sumusunod naman kung ano yung ipapatupad ng ating mga otoridad. Okay, ayan. Sige, kasamang Jomar, katulad nga ng binabanggit natin kasi sa ating mga kababayan, dapat, pag nagsabi ang COMELEC na magre-registro tayo sa Pitsa 1 hanggang Pitsa 3, Pitsa 1 pa lang, dagsain nyo na. Diba? Kaya nga minsan ang COMELEC, mga kaibigan, naiinis na rin kasamang Jomar kasi humihingi pa ng extension yung ating mga kababayan. Kasalanan nila yan. Kaya ang ginawa ng COMELEC kasamang Jomar, hindi na nagbibigay ng extension, naiinis na Yes, tama ka kasamang Spark. Kaya yun yung payo natin sa ating mga kababayan na dapat ay unang araw pa lamang ng ganitong mga activity ay doon na tayo dadagsa. Hindi yung saka tayo dadagsa ay pag huling araw na. Kaya siyempre nagkakapanghirapan na rin itong ating mga COMELEC personnel. Dahil saka pa nga ito kasi talaga yung ugali nating mga Pinoy, hindi natin pagkakailangan kasamang Spark, no? Saka pa natin dadagsain yung activity pagdating na ng araw o takdang araw, doon pa talaga sila lumalabas. Oo. Pagkatapos kasamang Jomar magagalit.
Magagamit pa. Kagaya yan kasamang Spark nung nagaya nung nakaraang barangay election, di ba? Tayo po ay nag-on the spot report doon sa isang school precinct. Abay, dinagsa sila pagka alas 3 ng hapon, alas 4, alas 5. Doon pa nagsidagsaan itong mga botante. Ang nangyari dyan, nung alas 3 pa lang ng hapon, abay nagbilangan na, kaya nagalit itong ating mga kababayan. Yun ang problema. Ay, dapat nga, talaga naman kasi sa ating mga kababayan, paalaala ulit, lalo sa mga mabubuto dyan. Maaga po kayo pumunta sa presinto. Kahit abutan kayo ng cut-off, basta't nandun kayo sa loob ng presinto, makakabuto kayo. Diba, kasamang Jomar? Yes, tama ka kasamang Spark. Kaya baguhin na natin yung sistema natin mga kababayan. By sinasabi nila na saka na lang ako pupunta doon dahil mahaba-haba yung pila. Mas maganda na mauna ka na lang doon. Para nang sa ganun ay pagka makatapos ka rin maboto, mauna ka magboto, pwede ka pag magpahinga sa iyong bahay at maghihintay na lang ng resulta kung ano yung resulta, magiging resulta ng botohan. Tama, ayan. Sige, kasamang Jomar, maraming salamat sa iyong update dyan sa bahagi ng Maguindanao at ingat ka parati dyan. Pakipaabot na rin kay Police Colonel Erwin Tabura yung ating pasasalamat. Yes, maraming salamat kasamang Spark at always kaming nag-iingat dito at doble ingat yung ating ginagawa. Dahil nga mainit na talaga, hindi natin pagkakaila. Dito talaga sa ating area, sa Maguindanao area, talagang mainit yung usap pagdating sa usapin ng eleksyon. Kaya tayo po ay nag-iingat, steady po tayo sa maging handa sa anumang mangyayari at vigilant, stay vigilant lang tayong lahat. So yan lamang yung aking pag-uulat mula po naman dito sa tanggapan ni Police Lieutenant Colonel Sir Erwin Tabora. Harap po naman sa programa nating Tumbok Diretso. Jomar Abdul para sa mga balitang bago at mabilis. Thunder News, Philippines. Thunder Radio Live Reports. Maraming salamat si kasamang Jomar Abdul live mula dyan sa Parang MPS kasama si Police Colonel Erwin Tabura, mga kaibigan. Tumbok Diretso. Tumbok Diretso.